ng Little Ark Foundation kasama si Mobile Journal Arles de Los Santos. Arles, itong nakausap pong magtiyahin na si Jennifer at Sander. No? Paano nila nalaman itong Little Ark? Actually, Pops J, nung na-diagnose itong si Sander sa kanyang sakit na leukemia, ilang buwan silang pabalik-balik mula Mindoro. No? Kaya itong National Children's Hospital, meron silang programa in partnership with Little Ark Foundation na sila mismo yung sumasala kung sino ang mga maaaring makapunta o maging benepisyaryo nitong temporary shelter para sa mga nagpapagamot sa Maynila mula pa sa malalayong probinsya. Doon sa report mo, nabanggit nga ni Jennifer, doon sa hallway mismo ng ospital, kapag puno na yung mga kwarto, doon nila tinitiis na matulog. At ano pa ba yung mga sitwasyon na kanilang tiniis bilang nakabase sa Mindoro at nagpapagamot sa Maynila? Actually, Pops J, yung kakulangan talaga ng pera. Kasi kung makikita naman natin ang hirap talaga ng biyahe, lalo na sa batang may sakit. At bukod pa, syempre bilang tiyahin, siya nang nagsisilbing guardian nitong ni Sander. Naranasan din nila na bukod dun sa pera, yung haba ng panahon na kanilang hihintayin. Ang mas nakakalungkot dito, Pops J, isa lamang sila sa mga nakararanas nito. Dahil ang Little Ark Foundation ay nabuo noong July 2021. At ang simulain nito ay nang makakita itong founder nga na si Butch ng isang batang babae na sa edad na 16 natutulog din mismo sa lapag ng ospital, naghihintay na magamot at ma-check up. Okay, ngayon ba, Arles, gaano nakalapit o yung proximity nung mismong tinitirhan na ino-offer ng Little Ark dito sa ospital, halimbawa? Ang Little Ark, Pops J, ay naka-base sila sa Sampaloc, Manila. Hindi ito ganoon kalayo sa NCH na nasa Quezon City. Hindi tayo nagkakamali. Ang maganda dito, Pops J, medyo may kalayuan man, pero meron na rin silang libreng transport service para sa kanila. Shuttle service? Shuttle service. Kaya hindi na rin mangangamba yung mga guardian sa polusyon, sa init, at syempre yung pambayad pa sa kanilang pamasahe sa pagpunta sa ospital. At Arles, nakikita natin dito sa video mo, dun sa report mo, maayos yung kanilang tinutuluyan. Malinis yung kama, di ba? May spasyong maayos. Ito daw kasi ang deserve talaga ng mga batang nagpapagamot, dahil syempre sa edad nila, mahirap na magkaroon pa na ng malubhang karamdaman. Kaya yung dignified at yung respect respect para sa kanila, bilang mga karapatan ng mga bata, deserve naman daw. Maayos na living condition. Correct, Pops J. Okay, saan ba nakakakuha ng pondo itong Little Ark para sa kanilang misyon? Actually, Pops J, wala silang constant pa na source ng kanilang income, kaya ang lahat o karamihan ng kanilang mga pinagtutustos sa kanilang renta at pangsuporta galing lamang sa mga donasyon. Kaya ngayon, actually, ang kanilang plano dahil meron na silang 105 beneficiaries, makapag-expand ng mas malaking lugar. Actually, kahit daw yung bigas nila, hindi naman daw nauubos. Pero yung pangamba na baka dumating isang araw na hindi na makapag-sustain, yun ang kinatatakot din nila. Makakapusin. Okay, Arles, sa mga nangangailangan din ng tulong, paano ba malalapitan itong Little Ark Foundation at ano ang kinakailangan nilang ihanda? Kailangan nila, Pops J, syempre, of course, itong mga bata na indigent na nagpapa-check up o regular ang gamutan sa National Children's Hospital, gayon din ang layo ng kanilang mga tahanan. Dahil dalawa sa mga requirement ng Little Ark Foundation na manggagaling naman, yung referral mula sa NCH ay dapat yung distansya, layo ng bahay. Ang pangalawa naman ay yung sakit o kalagayan ng bata. Dahil kailangan ng mga sakit na kailangan agad tugunan ng gamutan. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Arles de Los Santos.